By the time that I am delivering this live stream, marami itong tulog na. Kaya umaapila ako sa aking mga subscribers na mga replayers kasi kokonti lang ngayon ang aking manonood kasi oras na 10 oras. So ngayon, ang ating pag-usapan po ay isang malaking pasabog din ito. At kung sumabog ito po ngayon, ay malamang maraming hindi makakapanood. Pero what is important is, ito po ay sobrang katotohanan po. Teka muna. So, ayan. Inayos ko lang yung ano ko, camera ko. Okay, so ang pag-usapan po natin ay fake pala. Niloko lang tayo ng Malacanang, niloko tayo ng ABS-CBN, niloko po tayo ng Net25. Ang lahat po ng mga hawak nila na report patungkol po kuno sa ano ang nangyari nung natagpuang patay si Juan Paulo Tantoco na anak ng may-ari ng Rustans noong March 8, alas 11:30 ng umaga, Los Angeles time. Kung March 8 yan, anong oras sa Pilipinas? Tarungin ko. 8, 11:30 a.m. of March 8 in March 8, 2025 is what time in the Philippines? Yan ang tanong natin. Yan, may sasagot niya ng AI. So, Pacific Standard Time. In the Philippines, yan po ay alas 3:30 ng March 9 sa Philippines. Okay? Yun po. Alas 3:30 ng March 9 sa Philippines. Ang pag-usapan po natin ito ay napakahalaga po sapagkat may nauna ng report. Ang nag-report sa pinaka-popular na report, actually nag-report yan si Maharlika, si Dean Chase na isang abogado sa Los Angeles at saka si Rigoberto Bobby Tiglao. Ang report nila po, ang pinaka-importante sa report na yon, na naglabas ang Beverly Hills Police Department, BHPD, ng report na nagsasabi na natagpuan si Juan Paulo Tantoco alas 10:30, natagpuan ng responders ng Beverly Hills Police Department. Pumunta sa room 504 ng Beverly Hills Hilton Hotel. At nung dumating ang mga responders ng BHPD, ay natagpuan nila ang security officers at saka mga tao ng hotel na nire-recover nila sa CPR, CPR shock sa dibdib. Na baka palang mabuhay itong si Juan Paulo Tantoco. So, nag-take over ang mga medical team ng BHPD at pagkatapos ng takeover lang, dineclare ng BHPD medical responders na patay na po si Juan Paulo Tantoco alas 12:05 ng hapon ng March 8. So ngayon, ang nakuha nilang report nila ni Dean Chase at na obviously yun ang binigay niya kay Bobby Tiglao at saka kay Maharlika, nagsasabi na nakita kagad ng police responders
na pagpasok nila messy, magulo yung living room ng room 504. Kung living room, ibig sabihin yung sala. Magulo ang sala. At nakalagay doon na may trace ng party. At nakita sa coffee table, isang white plastic clear na may laman ng white powder substance. Hindi yon nilagay ng BHPD na cocaine. Nilagay lamang nila na suspected cocaine. Pagkatapos yan, may nakita rin sila 3 sirens sa ginagamit pang injection. Tapos yung 3 sirens ay may trace ng mga white powdery substance. Yan ang nakita nila. Dagdag pa niyan ay may iba pa sila na nakita na magulo, no? Pagkatapos doon ay ang naabutan nila na mga tao, dineclare nila na si Lisa Araneta Marcos na asawa ni BBM. Ano yun ha? 11:30 ng March 8 ng umaga. Naabutan din si Alex Miro na girlfriend ni Sandro Marcos. Ang alam, hindi ako magkamali, girlfriend ni Sandro Marcos. Naabutan din ang asawa ni Juan Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco, na siyang personal secretary naman ni Lisa Araneta Marcos, o di ka Luis Araneta Marcos. Ang tanong, ang ang namatay na si Paulo Tantoco ay nirelease na noong July, kung hindi ko mali, July 9. Basta itong late lang July, nirelease na ang findings that Juan Paulo Tantoco died of cocaine effects as accidental ay ibig sabihin na overdose. Paulo Tantoco cocaine reports issued. Ayan. Ito makita ko ngayon. So July 13, nilabas ng Los Angeles County Medical Examiner. So ang sinabi rito, the Los Angeles County Medical Examiner's report confirming that Paulo Tantoco died of the effects of cocaine was issued on July 13, 2025, 4 months after his death on March 8. The report listed the cause of death as accidental, with cocaine effects as the primary cause and probable after atherosclerotic cardiovascular disease as a contributing factor. If you'd like habida. So, yan ang report po. So, kung yan ang report, ibig sabihin, sureball na tayo na ang dahilan ng pagkamatay ni 44-year-old na si Juan Paulo Tantoco ay, if you wanna hang out, cocaine. Yan, cocaine ang nagpapatay. So, ngayon, ang issue ay nireport din ito ni Dean Chase kaagad noong April. Noong nakahingi ng kopya, si Dean Chase, isang Cebuano lawyer na nakabase sa Los Angeles. Nakakuha siya ng kopya sa Beverly Hills at nakalagay ron na ang report, in-interview ng mga police officers na dumating ang 3 testigo. In-interview yan si Alex Miro na girlfriend ni Sandro Marcos. In-interview din, ang sigurado ko, ang in-interview din si Dina. Si Dina Arroyo Tantoco. Siya po ay pamangkin ni Jose Miguel si Mike Arroyo. Jose Miguel Arroyo. So, sinabi ron, ang interview sa isa sa mga 2 malapit kay
Paulo Tantoco ay nagsasabi na nag-raise sila ng alarm na mukhang may delikado. Sabi ko no ni Lisa Marcos ay hindi na kailangan patawagin dala ng medical responders. Kaya niya yan. Okay. Nagpatuloy. Alas 4 na madaling araw yun kasi mula sila sa party, nang umuwi na yung mga kasama, ay umakyat na sila doon sa room 504. Doon sila nagparty. So, kung nagparty sila doon, ay alauna, nagsiuwian yung mga iba. So, alauna, sila na magkasama. So, alas 4 hanggang alas 5 ay may alarm na kailangan ipadoktor. Ayaw ni Lisa Araneta Marcos. Kasi natakot siya malamang na mabisto na ang anong ginagawa nila ay partying ng cocaine. Pagkatapos noon, dumating na, nagkonvulsyon. According to the report, sa mga sinabi ng witness sa pulis, na nagkaroon ng convulsion pabalik-balik si Paulo, hinayaan lang nila. Sabi daw ni Lisa Araneta Marcos na pinipigilan niya, ganon talaga yung epekto na maximum kapag nakatira ka ng ganon. So, what happened? Alas 11:30 o alas 11 ng magtatanghali na, March 8, ay napilitan na isa sa kanila na tumawag sa front desk ng hotel. At yung hotel tumawag sa Beverly Hills Police Department at dumating 11:30. At naabutan nga doon na yung mga security officers ng Beverly Hills Hilton ay nag-CPR at saka pumalit ang responder ng mga pulis. At dineklara ding patay. So, in-interview at ang isa at kinuna ng litrato ng Beverly Hills Police officers ang scene. Tapos, in-interview yung mga testigo. Tapos, ang nilagay na ang tatlo na persons of interest. So, ibig sabihin, 4 lamang sila nandoon. Si Paulo na namatay at saka yung 3 babae. Si asawa ni Paulo na si Dina Arroyo, Tantoco, si Lisa o Luis Araneta Marcos, at saka si Alex Miro. Yun po ang binabanggit. So ngayon, nakalagay din doon na sa coffee table, nakita na mayroong white clear plastic na may laman na white powder substance. Hindi nila sinabi na cocaine yun, basta white powder substance lang. Pagkatapos, nakakita din ng 3 sirens at nakakita rin ng mga open at saka hindi pa nabuksan na mga alak. Ibig sabihin, bumabanat sila, uminom din sila ng alak. So, ayun, parang nangyari yung kay Christine Dacera na atake dahil sa sobrang batak. So, ganun po ang nangyari na closely related death kay Paulo Tantoco. So, ngayon, ito na tayo ngayon. Wala nang contest, undisputed na ang dahilan ng pagpatay niya ay cocaine effects. Cocaine. So, ngayon, kung cocaine ang effects, ibig sabihin, ang kasama niya doon sa room 504 ay nag-cocaine din. Ang tanong na lang, kung totoo ba nandoon. Sigurado ako ang misis niya nandoon, si Dina. Ang tanong na lang, andun ba si Lisa? Andun ba yung girlfriend ni Sandro Marcos? Yan na lang ang tanong. Ngayon, sa nilabas na report ni Bobby Tiglaw, nakasaad doon na nakita pang white powdery substance na nagkalat sa lamesa at saka sahig. Pagkatapos, nalagay pa na POI. Anong POI? Yan yung persons of interest na si Lisa, si Alex Miro, at saka si
Dinah Arroyo Tantuco. Ha? Sabi ni Mon Numar, fake news. O, ipakita ko sa inyo na hindi fake news ito. So ngayon, sinasabi ngayon nila na fake news. Tapos nagpalabas ang Net25, ang ABS-CBN, ng police report ko na wala na yung portion na nagsasabi na nagkalat ang white powdery substance sa sahig at saka sa mesa. Iyon ang tinutukoy ni Man Numar. O ito ngayon, pakinggan ninyo ang abogado na si Attorney Dean Chase na siya ang unang naglabas ng report na ito. Siya po ay nagtatrabaho sa Amerika. Doon po siya sa Documentations Department ng kanilang law firm. Pinakita niya rito na ang hawak niyang kopya, iyon ang totoo. At ang hawak na pinresenta ng ABS-CBN, Net25 at ng Malacanang ay hindi totoo. Ipinakita niya ang kanyang hawak na kopya ay hindi mo ma-edit. Lahat po na original documents ay cannot be edited. Bakit? Basta digital copy. Pero yung digital copy na yun, bakit hindi mo ma-edit? Kasi pag ang gumawa ng dokumento niyan, mayroong tinatawag na right protect. Hindi mo siya ma-i-edit. Pwede mong i-edit kung ikaw ang naglagay ng password. Kaya kailangan ng password kung ibang tao ang pwede lang makag-edit niyan na kung sino taga Beverly Hills Police Department na officer ang gumawa. Mon Numar, pakinggan mo ha. Maano ka dito, iiyak ka rito. Yung mga makabibiim, iiyak kayo rito. So ngayon, ipakita ang hawak na dokumento na pinanggalingan ng dokumento ni Bobby Tiglao na kung saan nakasaad na nagkalat ang white powdery substance na sure na tayo ngayon na cocaine ay original ang kanyang document. Sapagkat ipapakita niya na hindi mo ma-edit, kaya original. Pangalawa, pinakita niya na mayroong watermark ang digital copy niya. Na kapag ang digital copy na yan, kapag i-print mo, hindi mo na makikita sa papel ang digital mark. Pero, pag sinave mo sa the same copy sa computer, hindi maaalis ang digital marking ng Beverly Hills Police Department. Tapos, ipinakita ni Attorney Dean Chase yung mga papel na pinangangalandakan ng Malacanang ay walang watermark ang kanilang digital copy. Ibig sabihin, fake yung copy ng Net25 at saka ABS-CBN. Okay? So ito na ngayon. Ipakita ko na sa inyo. Ipapaliwanag nila. Ay, nako. O ito. Ngayon maintindihan ninyo ang lahat po ng mga documents na kapag computer copy, kailangan may right protect para ma-preserve mong integrity ng document na hindi yon matatamper. Oy, galit kayo, tinatawag niyo ko kalbo. Okay, ito na po. Pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo si Attorney Dean Chase. Ayan, si Attorney Dean Chase ha. Palakihin natin para naman makita niyong buong buo. Enter! Attorney Dean Chase. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Pag Clarissa, si Claire Castro yan. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginamis nyo. Saan nyo nakuha yan? Tinatanong Kasi kayo. parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Yan ha. Ididiin niya, ikaklaro, i-demonstrate ni Attorney Dean Chase kung ano ang sa kanilang law office na documentations, ano ang original, ano ang hindi original. Pakinggan nyo na maigi. Malacanang kayo,
Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga ano namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? Okay, may nagtatanong lang si Melody Abuel Atienza. Ang kasama po ng biktima ay si Lisa Araneta Marcos, si Daina Arroyo Tantoco na asawa ni Juan Paulo Tantoco, at saka si Alex Miro, girlfriend ni Sandro Marcos. Yan po. Kung hindi ako nagkamali, girlfriend siya ni Sandro Marcos. Kumbaga, ibig sabihin magbiyanan ha. Partying over mga magbiyanan. What about you, Net25? Di ba ano kayo? Major news outlet kayo? Ano tika pala, yung kopya ng Net25 ay almost the same copy din sa ABS-CBN. So obviously, nag-operate sila, gumastos sila para makontra nila ito. Alam mo, April pa ito nilabas ni Dean Chase. Bakit ngayon lang kayo nagpalabas na peke? April pa nilabas na ni Attorney Dean Chase ito. Na-vlog ko na rin mula sa vlog niya. O yan. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Ha? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang, may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attached yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Itong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi, ayan, nais ko lang ulitin na ipinapakita ni Attorney Dean Chase dito na yung dokumento na pinapakita ng Net25 at Malacanang ay fake. Ang totoong dokumento, itong unang report na lumabas na kung saan may powdery substance na nagkalat sa sahig at saka sa mesa. At nakalista roon ang tatlong babae. Nakasama ni Paulo ay si Daina Arroyo Tantoco, si Lisa o Luis Araneta Marcos, at saka si Alex Miro, na girlfriend ni Sandro Marcos. Na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one, eto, ha? Asan na yun? Papakita ko. Step. Nagagalit na si attorney. Makinig kayo kay attorney. Eto. Okay. Try natin ha. Ito kasi mangyayari, pag itry mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O ito. Edit. Ano to ha? Legit to na document to ha. Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan. Ayan ang totoong report. Beverly Hills Police Department. Seal na.
So, i-edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung i-edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, O, ilagay mo naka-write password. protect yan. Ibig sabihin, kapag totoong dokumento, hindi mo siya may edit kasi ang tanging maka-change lamang na document na yan ay yung gumawa ng document at siya lang naglagay ng password yan. Ganon po ang security and integrity protocol ng mga dokumento kapag digital copy. Understood? Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik In na. other words, yung hawak niyang dokumento na yan na pinapakita niya na hindi ma-edit, iyon po yung dokumento na kinuha niya sa Beverly Hills Police Department na nagsasabi na natagpuan ng white powdery substance na nagkalat sa sahig at saka sa lamesa. O, pakinggan natin patuloy si Attorney Dean Chase. Natin, ina, reset. Ang ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Magic watermark. Marisa, napinsan ng isang Castro na kidnapper. Paki-Google na lang. Okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics. Tang-ina. Bobo. Asa na nga yun? Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Tutang ina. Okay, ito na. Ito magic watermark ha. Okay. So this is the magic. Ayan, yan ang watermark. Kita mo watermark, kita mo yung logo ng police department. Parang hindi mo kita, pero yan ang logo. Na sinasabi niya, kung wala yan, kung lahat ng digital copy na ibibigay, dapat nakikita yung logo kung ipinost ng Net25 at saka ibig sabihin. Kaso ang pinost nila ay wala. Ipakita ko sa inyo, walang watermark. Watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Legible only, kung makikita only kung sa soft legal documents. Soft copy, ibig sabihin, computer copy, hindi papel. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25? At walang watermark yung kopya ng ibig sabihin tsaka Net25 eh. Pati Malacanang copy, wala. Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan,
Net 25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Wala. Wala. Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Meaning to say, fake ang document na inasahan ng ABS-CBN kasi isa rin yan ng Net25 at saka ng Malacanang. Fake document yan. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan Anong bobobo nyo? So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkanong bayad nila sa inyo para i-post yan? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Oh, Do you even know the legal implications of this? Ikakasira nyo to, Net25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan? Now, as what we've discussed earlier, okay? So basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag wala ang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Anticlair. Now, as you can see, doon sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yon pink line, Clarissa. Yung pink line, page break pala yun yung tawag doon. Hindi yun pink line. Page break yon. Lord. Okay, as what we've discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yon, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yun kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Hindi ka presidente sa chapel. Presidente ka sa bansa. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? If you want to clear your name, hair follicle test. Puta.
yan po Hello, si, magandang araw sa ito po si Attorney Dean Chu. Si Attorney Dean Chu po yan. So, abogado siya, sa corporate lawyer siya. Oh, sige. Anyway, tapos ko na yan na-present. Yan naman po ang purpose ko para ma-educate tayo. Pag mga dalawang klase kasi document ngayon, mayroong tinatawag na digital document at mayroong tinatawag na papel na document. Ang digital sa atin sa Pilipinas, inosente tayo kasi bakit? Kahit mga abogado sa Pilipinas, ang tinitingnan lang yung tatak na certified true copy. Wala po yung watermark. Yung technology ng watermark, wala po yan. So, dito, ang kakayahan ng mga abogado sa Pilipinas ay hanggang screenshot lang. At saka, yung hindi ako marunong mag-detect kung alin sa mga digital copy, kung totoo ba ito o hindi. Hindi ko ma-detect maliban ng pag ako may training bali sa forensic analysis. So sa forensic analysis na ito, makikita kailangan may tinatag na watermark. Ang watermark ay parang hindi mo makikita pero nandun yun. At nakikita mo lang yan kung digital copy. At kung i-print out mo sa papel, hindi mo na makikita. Kaya kung wala watermark sa papel, original yan siya. At kung may watermark sa papel, nag-print, hindi yan siya original. Kaya nga kami sa korte, sa rules of electronic evidence, pag nagpakita, pag nagtanungan, original ba yan? Original ba yan? Ang tanging kinukonsidera sa korte na original ay yung ipakita mo yung kung ano ang makikita sa screen, sa cellphone o sa laptop o sa anumang computer monitor. Yan po ang best evidence rule sa electronic evidence rule. Okay? So, isa lang ang ating edukasyon dito na nakukuha. Yung watermark to give the integrity or to keep the integrity of a paper na paper document na papel na ang tawag din digital copy. Hindi yan papel na piniprint. Okay? Hanggang dyan lang man yan. Ha? So, nakakahiya nga tuloy ang ABCBN at saka Net25 dito. Ay, nakakahiya kayo. Napapakita pa kayo ng inyong ignoramos. Si Cristito Dayaday Katunaw, Pinas lang ang may pinaka gagong pangulo o sa buong mundo. Bangag, bubo pa. Ayun, hindi nga alam ang watermark eh. Tapos si Gorio 1996 o nakakaya. Tapos si Lil Straw Hat. Sir, tama lahat. Sabi niya, pero yung BHPD lang ang magpatunay. O kaya nga, BHPD niya rin nakuha ang kanyang dokumento. Ibig po sabihin ay maaring gumawa na nag-imbento na kunwari taga BHPD ang kinuna nila ng nag-email sila kumbaga. Pero hindi natin alam kasi ang totoong dokumento noong April 20 to 25 pa yan, binigay kay Attorney Dean Chase. At binlag niya na noon pa, bakit walang nagreklamo noon? Kasi hindi masyado popular. O ngayon, marami nang ang maangal. Talagang they are capable. The money is capable of making fake things. Ganun pang mangyari dyan. Sabi ka, kailangan niya mag-report, magre-report yan sa police. Isusumbong niya yan ang Net25. Lil Straw Hat, wala sir tuto to kulang pa ang pakumpaliwanag supporting documents. Alam mo naman yan, digital copy po yan eh. Maria Ben, reklamador, legal lawyer po yan sa forensic dito sa California. Hindi pwede magsinungaling. Matatanggalan siya ng lisensya bilang abogado kung magsisinungaling si Attorney Dean Chase. Ganun lang kasimple. Kaya mataas po ang uri ng tingin ko sa kanya, sa kanyang integridad. Abogado po siya doon. So, Ben Reclamador,
Sabi niya yon nasaan ang trace ng watermark. Ikaw ang print yan. Sa pag-print po, Ben Reclamador, hindi mo na makita ang watermark. Naintindihan mo po ba? Pero kung titingnan mo lang siya sa computer, makikita mo yung watermark. Ganun pong ibig paliwanag niya. Okay? So, Lil Straw Hat, para kasuhan ang naglabas, kailangan ikasuhan nila yan kasi sila naman may kaalaman kung paano ang fake, anong hindi fake. So, Lil Straw Hat, attorney, i-report mo na lang i-report nga to sa BHPD. I-report ka ito. Sa Lil Straw Hat, hindi puro salita lang pwede mag-report. Siyempre sila naman ang andun sa Beverly Hills. Katabi lang ng Beverly Hilton yung nakatira si Attorney Jin Chase. So, obsolete na yung technology na pwede print. Ay, naku. Alam mo, Ben Reclamador, ang tingin ko sa iyo, reklamador ka na reklamo. Para kang maraming alam sa dokumento. Ah, ay, nako. Very obvious naman po na hindi mo po alam ang Right Protect Security. Yan pong Right Protect. Kung ikaw po gumawa ng document, Ben, para gusto mo, ayaw mong matamper, mabago yung mga lahat ng sinulat mo, lalagyan mo po ng tinatawag na password. Maglagay ka ng password dahil kung may password, ikaw at ikaw lang ang pwedeng magpalit na kung ano-ano doon sa dokumento na yon. So, ibig sabihin, pag ibinigay ko sa iyo, Ben, ang email ko sa iyo yung dokumento, lagyan ko ng password. At hindi ko bibigay sa iyo ang password para hindi mo mapalitan ang dokumento. Okay? Ganon po yun. So, Sweet Lovey Grace. Bombi, kung fake yun, asan ang totoo? Ang totoo po, ayon hawak ni Dean Chase, Attorney Dean Chase sa kanyang computer. Okay, so Space Exploration Pinas, gagawin talaga ang lahat para pagtakpan ang isa pang dahilan na pwede niyong gamitin na dahilan na ebidensya kung natotoo nga nasangkot si Lisa ay ang katotohanan na hindi siya dala ni BBM sa pag-abroad, paglipad papunta doon. Kasi siyempre magagalit si Donald Trump. So, Sweet Lovey Grace, Attorney, ipoki lang po sa iyo. Punta ka po sa vlog ni Jojo Di Guzman. Nilabas niya na po si Lisa ayaw ipapadala sa ospital. Si Paulo, 4 a.m. ng madaling araw, gusto daw pong itakbo sa ospital. I-report po na po yan ni Dean Chase po, yung sinabi mo na ayaw itakbo sa ospital. Pilisa Taplak, edited yung BH Police Medical Report ng mga DDS. Hindi po. DDS yun si Attorney Dean Chase. At saka yung Beverly Police ata DDS din. Kaya hindi ma-edit. Vendor naman doon, Net 25 INC yan. Magpipake. Sige, sigurado na biktima lang sila ng fake. Kasi hindi naman sila forensic expert. Gogs, Toto, lagi kang gising sa madaling araw o lagi po kasi marami akong ginagawa. Melody Abel Atienza, 3 po yung kasama sa biktima. 3 po. So at least nabasa ko na to kanina, no? So hanggang diyan na lang po si Monomar. Fake news daw yan, kalbo. Sabi sa akin, kalbo daw ako, fake news daw yun. So narinig mo naman siguro kung alin ang fake news, alin hindi fake news. So Edgar Nacion, Pastor Rodi Rabe, dapat magpa-drug test. Yan lang solution dyan, hair follicle test. Kahit na kalbo ako, meron din akong hair sa ilong. Pwede rin sa ilong. Di ba? Yan ang problema sa kanila. Ayan lang magpa-test eh. Si Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, makukulong ba si Lisa? Pwede siyang makulong kung gagabitin ang dokumento sa depensa niya. Kasi magiging perjury na ngayon yan o di kaya falsification of documents. Pero kung mga kwento-kwentuhan lang sa mga press release, hindi pa, wala pang kaso na naka-attach dyan. Lazaro Bilhica, the Beverly Hills Police should give credence to the document that was requested via FOIA. Attorney Chase should inform the BHP that there was tampering on the document. I-inform ko si Attorney Chase. Big man, follicle drug test na lang talaga ang sagot kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Tapos versatile Matt,
Dr. Engineer Toto, Kong Marcolita revealed that, ano ba isa, ano ba din? That there is session days in the Congress in which continuation from the successful session may mean HOR may be comply the 10. Hindi po pwede po. Kailangan, kung minsan kasi napansin ko rin, may 3 araw na session pero first session lang po lang ginatbutang nila, hindi session day. Ang tinutukoy po ng versatile ng Constitution ay session days, hindi session number. Okay? Iba po yung session number, iba yung session days. So Maria, please tauhat, pwede po kumuha ng documents dito sa police. Magbayad ka lang. O, magbayad din kayo. Ben Reclamador, hindi po yung ini-email, nagbabayad po yun. Baka email-email. Wala pong email-email. Lahat ng dokumento sa Amerika, nagbabayad po. Mag-request nga ako ngayon kung may pera ako. Kaya so lang, wala akong dollars eh. Okay, hanggang dyan na muna tayo at magandang umaga po. Siguro yun 1996, nakakahiya ibig sabihin. O yun, hanggang dyan lang muna tayo.